Samantala po ay giniit ng liderato ng pambansang pulisya na high-tech na din ang pagtugon ng kanilang hanay kontra kriminalidad. Sa harap nito, nagpaalala si PNP Chief Police General Nicolas Torre III na hindi pa rin pwede ng papetiks-petiks ng mga pulis at kinakailangan maipatupad ang 5-minute response. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. The Vice President is always welcome to visit us here in Camp Crame to see kung paano natin ginagamit ang teknolohiya sa pagpupulis natin. Ito ang buwelta ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III matapos tila kutsain ni Vice President Sara Duterte ang estilo ng Philippine National Police sa kanilang ipinatutupad na operasyon. Sa barat ng pangalawang Pangulo, sinabi nito na makaluma ang PNP lalo't nakafocus pa rin aniya ito sa pagpapaigting ng police visibility sa mga kalsada o kanto strategy sa halip na gumamit ng modernong teknolohiya. Pero paglilinaw ni Torre na meron ng integrated modern technologies ang police force para sa kanilang mga operasyon. Tayo dyan, drone, nandyan ang mga interconnected ng mga CCTV, andyan ang ating mga body cameras, at marami pang iba. May mga radio tayo dyan, nabigay lahat ng PNP. Ang mga CCTVs natin ay minimaintain naman ng local government unit at nagbigay sa atin ng viewing rights, kaya nakukuha natin ang feed ng mga CCTVs all over the city. Sa kabila nito ay sinabi ng hepe ng pambansang pulisya na nirerespeto niya ang lahat ng opinyon kabilang na ang galing sa pangalawang Pangulo. Samantala, muling nagbabala si Torre na hindi siya mangingiming tanggalin ang mga pulis na hindi makakasunod sa 5 minutes response at hindi gagawin ng maayos ang trabaho. Kanina, inanunsyo ni Torre na kanyang inalis sa pwesto ang isang City Chief of Police sa lalawigan ng Rizal. Sinabi ni Torre na inalis niya sa pwesto ang hepe dahil sa diskarteng tamad ng kanyang mga tauhan. Hindi direktang tinukoy at ayaw ng pangaralan ni Torre ang nirelieve sa pwesto pero ang Antipolo City lang ang nag-iisang city sa Rizal at bago rin ang kanilang hepe. Paliwanag niya, napakasimple lang ng sitwasyon. Nito manong weekend, may isang negosyante ang ninakawan ng 600,000 pesos ng dalawa niyang tauhan at nag-report ito sa police station. Ang tanging ginawa lang umano ng pulis ay binigyan ng blotter extract ang complainant at pinauwi na. Umabot kay Torre ang insidente at nakulangan siya sa aksyon kaya pinakilos niya ang Rizal Provincial Police Office. Tinawagan ng Rizal Police ang Negros Police na address ng isa sa mga suspect at dito nila naaresto ang suspect na hawak pa ang 500,000 piso. Yes, micromanagement muna ang ating gagawin kasi kitang-kita natin na pati ang mga commanders natin on the ground had forgotten already how to make and deliver the commands. And the only way for you to be effective on that, dapat marunong ka mag-command. Samantala, personal na inabot ni Torre ang tulong pinansyal sa 8 dating rebelde bilang simbolo ng pagkilala sa kanilang desisyong magbagong buhay at muling yakapin ang kapayapaan sa isinagawang seremonya sa Sorsogon City. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Torre na bukas ang PNP sa pagtulong sa mga dating rebelde upang makapagsimula muli at maging bahagi ng mapayapa at maunlad na komunidad. Dagdag pa niya, patuloy ang pakikipagtulungan ng PNP sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para tiyaking tuloy-tuloy ang suporta at gabay sa mga dating rebelde na nagdanais ng panibagong simula. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 100,000 piso mula sa pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon bilang bahagi ng reintegration program na layuning bigyan ng panibagong pagkakataon ang mga dating rebelde na makapamuhay ng normal at produktibo sa lipunan. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.